Part 5. Pagkalipas ng 2 oras ay biglang bumukas ang pinto. Lumabas ang doktor na nakasuot pa ng mask at nang makita sila ay kaagad na hinubad ito. Ano niyo ang pasyente? Tanong nito kay Lucas. Fiancé niya ako, mabilis na sagot nito. Fiancé? Tanong niya sa kanyang isip. Gusto niyang matawa ng mga oras na iyon. Hindi pa sila naghihiwalay pero sinasabi na nitong fiancé niya si Trisha. Isang malaking kalokohan talaga, mabuti na lamang at naisugod siya rito kaagad. Naaga pa ng pagdurugo sa tamang oras. Pero kailangan pa siyang maobserbahan ng kahit 3 oras. Sa ngayon ay kailangan na muna niyang magpahinga, sabi nito at pagkatapos ay nagpaalam na sa kanila. Nakahinga ng maluwag si Annie nang marinig na nasa maayos ng kalagayan si Trisha. Maging si Lucas ay ganoon din ang naramdaman dahil sa sinabi ng doktor. Hindi nga nagtagal ay inilabas na mula sa emergency room si Trisha. Lucas, nasa akin ang plate number ng sasakyan, hindi na niya naituloy pa ang kanyang susunod na mga sasabihin tungkol sa driver na nakabangga kay Trisha nang makita niyang lang nurse, ang nakapalibot kay Trisha habang nakahiga sa isang tulak na hospital bed. Nasa tabi nito si Lucas habang hawak ng mahigpit ang isa nitong kamay. Naiwan siyang nakasunod ng tingin sa mga ito habang nakatayo mag-isa sa tapat ng emergency room. Habang naglalakad papunta sa silid ni Trisha ay kumikirot ang puso niya. Napakatahimik ng hallway dahil ang silid na pinagdalhan kay Trisha ay ang pinakamahal na silid sa ospital. Mabilis niyang nahanap ang room number nito at kumatok muna siya ng 1 beses bago siya pumasok sa loob. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niyang umupo sa tabi ng kama ni Trisha si Lucas habang hawak pa rin ito ng mahigpit ang mga magkabila nitong mga kamay. Masuyo itong nakatingin sa natutulog pang si Trisha. Tumikim siya upang tanggalin muna ang bara sa lalamunan niya at pagkatapos ay nagsalita. Lucas, may sasabihin ako sa'yo, sa labas na lang tayo mag-usap, malamig nito na puto sa kanyang sinasabi. Bagamat nagulat ay sumunod na lamang siya at tahimik na lumabas. Nang makalabas siya ay kaagad siyang umupo sa mga upuan na nasa hallway at bahagyang napayakap sa kanyang sarili dahil sa lamig ng aircon. Pinagsakilop niya ang kanyang mga kamay at marahang pinagkiskas ang mga ito. Napakalamig sa lugar na iyon. Napatitig siya sa nakasarang pinto. 10 minuto na naglumipas ngunit hindi pa rin lumalabas si Lucas. Ngunit ilang sandali pa ay agadan bumukas ang pinto at lumabas mula roon ang walang emosyon na si Lucas. Sabihin mo na ngayon ang gusto mong sabihin, malamig na sabi nito sa Anya habang malamig na nakatingin din sa kanya. Mabilis na inilabas ni Annie ang papel mula sa kanyang bag, ang maliit na papel na pinagsulatan niya ng plate number ng lalaking nakabangga kay Trisha kanina. Yan yung plate number ng sasakyan na nakabangga kay Trisha kanina. Mukhang lasing siya habang nagmamaneho. Ikaw na lang ang baalang umasikaso para mahanap siya. Pagkasabi nito ay mabilis siyang tumalikod para umalis na. Hindi na niya kayang makita pa kung paano asikasuhin ni Lucas si Trisha. Sobrang nadudurog siya. Ang isipin lang ang tungkol sa bagay na iyon ay sapat na para masaktan siya, pero ang makita pa iyon ng mismong mga mata niya ay sobra-sobra na. Nakakadalawang hakbang pa lamang siya nang bigla niyang marinig ang tinig ni Lucas na nagmula sa likuran niya at naging dahilan para matigil siya sa kanyang paglalakad. Aalis ka na. Wala ka man lang bang sasabihin kay Trisha? Malamig na tanong nito. Gusto niyang matawa ng mga oras na iyon, alam na niya kaagad kung ano ang ibig sabihin nito. Gusto nitong humingi siya ng tawad sa harap ni Trisha dahil sa parang siya ngayon ang lumalabas na may kasalanan ng pagkakaaksidente nito. Napaka-imposible talaga nito. Umikot siya upang harapin si Lucas at nakita niyang nakatitig ito sa kanya at hinihintay ang mga isasagot niya. Nakipagsukatan siya ng tingin rito. Anong gusto mong sabihin ko sa kanya? Tanong niya. Hindi ito sumagot kaya hindi na niya mapigil pa ang kanyang sarili na hindi magpakita ng anumang emosyon. Napailing siya. Anong gusto mo, Lucas? Humingi ako ng tawad sa kanya dahil sa nangyari. Bakit ako ba ang may kasalanan ng nangyari sa kanya? Hindi makapaniwalang tanong niya rito. Bakit hindi ba? Balik nitong tanong sa kanya. Napakuyom ang kanyang mga kamay nang marinig niya ang sinabi nito. Ramdam na ramdam niya ang pananakit ng lalamunan niya dahil sa pinipigil niyang emosyon. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang umiyak sa harap nito ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Magmumukha lang siyang kawawa kapag ginawa niya iyon. Malungkot siyang ngumiti at tumitig sa mga mata nito.
Lucas, masyado ka naman yatang kampi kay Trisha. Hindi pa tayo hiwalay. Ako pa rin ang asawa mo, pero sa puso mo tama man o mali ay siya pa rin ang pipiliin mong paniwalaan. Lahat ng gawin ko ay mali at siya ang laging tama, puno ng sakit na sabi niya. Paano kung sa halip na siya ay ako ang naaksidente? Pipilitin mo kaya siya na huminging tawad sa akin, Lucas? 1 minuto, 5 minuto, ngunit wala siyang narinig na sagot mula rito. Nanatili lamang itong nakatitig sa kanya. Bakit nga ba kasi nagtanong pa siya? Alam na rin naman niya kaagad ang sagot sa tanong niya. Ani, huwag mong baliktarin ang sitwasyon dahil hindi naman ikaw ang naaksidente. Ano na lang ba naman ang paghingi ng simpleng sorry? Hindi naman mahirap yung gawin, malamig na sagot nito. Napatawa siya sa loob-loob niya. Ano lang ba ang paghingi ng sorry? At napakasimpleng bagay lang. Oh, tanong niya at pagkatapos ay ngumisi. Hindi na siya sumagot at tinalikuran na lamang ito basta nang hindi na ito nililangon pa. Medyo hapon na pagkalabas ni Annie ng ospital at kaagad niyang tinawagan ang kanilang driver upang magpasundo. Kahit naman siguro magmakaawa siya sa harap ni Lucas na ihatid siya ay hinding-hindi siya nito ihahatid. Pagkarating niya sa kanilang bahay ay agad niyang inutusan ang kanilang mga kasambahay na magluto ng iba't ibang masasarap na ulam. Ang sabi kasing iba ay kapag malungkot ko ay kumain ka lang ng kumain para mawala ang lungkot na nararamdaman mo. Ngunit nang may hain na sa harapan niya ang lahat ng ulam na ipinaluto niya ay bigla na lang siyang nakaramdam ng pagkahilo at tila ba gustong bumaliktad ng sikmura niya. Sa huli ay nagkulong na lamang siya ulit sa banyo upang samuka ng samuka. Nang mahimasmasan siya ay agad din siyang lumabas. Dahil nga wala ng laman ang tiyan niya ay kailangan niyang kumain ng marami para may isusuka na naman siya mamaya. Pagbaba niya ay inutusan niya ang mga ito na tanggalin sa mesa, ang mga mamantikang mga ulam at ang mga ulam na matatapang, ang amoy katulad na lang ng chicken curry. Sa huli ay tanging ang sinigang na baboy ang naiwan sa mesa na may kaunting labanos at iyon na lamang ang pinagtiyaan niyang kainin. Pagkatapos niyang kumain ay umakyat din siya kaagad sa kanyang silid. Naligo at pagkatapos maligo ay nahiga siya sa kama. Pagkahiga niya ay kaagad siyang nakaramdam ng antok at sa sobrang antok niya ay hindi niya namalayang kaihiga niya pa lang ay nakatulog na siya kaagad. Nagising si Annie na madilim ang buong paligid kaya mabilis siyang bumangon mula sa kanyang kama at pagkatapos ay kinapa niya ang kanyang tabi para malaman kung may katabi ba siya, bakante ang tabi niya. Nasisiguro niya na wala itong balak na umuwi. Bakit ba kasi siya umaasa na uuwi ito, samantalang alam naman niya na naaksidente ang pinakamamahal nitong babae. Tiyak niyang babantayan nito ito. Wala siyang makita sa sobrang dilim kaya nanggapa na lamang siya. Anong oras na ba? Tanong niya sa kanyang isip. Hanggang sa nakarating siya sa tapat ng bintana at hinayaang tumano siya sa madilim na kapaligiran. Ngunit bigla may nakakasilaw na kidlat na dahilan ng pagliwanag ng buong bakuran sa labas at kasunod nito ang napakalakas na kulog. Sa sobrang gulat niya, pagliwanag ng buong bakuran sa labas at kasunod nito ang napakalakas na kulog. Sa sobrang gulat niya ay halos matamba pa siya at napahawak sa dibdib niya dahil bigla na lamang bumilis ang tibok ng puso niya sa sobrang takot. Hindi nagtagal ay biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Dahil rito ay kaagad siyang bumalik sa kama at pagkatapos ay nagtalukbong ng kumot habang mahigpit na nakayakap sa kanyang sarili. Natatakot siya. Sa kanyang paglaki ay ang pinakakatakutan niya talaga ay ang malakas na ulan na may kasamang malalakas na mga kulog. Dahil ang kanyang ina ay isang nurse at ang madalas na shift nito sa gabi ay wala siyang choice kundi ang matulog ng mag-isa noong bata siya kahit na sobrang takot na takot siya. Ang kanyang ama ay madalang umuwi noon sa kanila dahil sa pagsusugal nito at pagiging lesenggo. Palagi lamang itong nasa labas at pag-alagala na halos inaabot pa ng buwan bago umuwi sa bahay nila. Uuwi lang ito kapag hihinging pera sa kanyang ina at lasing na lasing pa kaya makakatulog lang din ito kaagad. Tuwing pumapasok ang kanyang nanay sa shift nito sa gabi ay naiiwan siya mag-isa sa bahay nila at walang kasama. Sobrang takot na takot siya sa kulog at kidlat pero para labanan, ang takot niya noon ay lagi niyang isinisindi ang lahat ng ilaw sa bahay nila. At pagkatapos ay binabalot ang sarili sa kumot. Iyon na ang nakasanayan niyang gawin hanggang sa lumaki na siya. Ngunit nang nagdalaga siya kapag ganoong malakas ang ulan at may kulog ay sinasabayan na lamang niya ng pagkanta para kahit na papano ay gumaan ang pakiramdam niya at mabawasan ang takot na nararamdaman niya.
Ngunit kahit na ilang taon na ang lumipas ay nananatili pa rin ang takot niya sa kulog at kidlat kahit na may asawa na pa siya. Mas lalo pang dumakas ang kulog at napapikit siya ng mariin. Ang mga kidlat ay tila ba isang napakatalim na gulok na kayang hatiin ang isang bundok sa isang iglap lamang kaya mas lalo pang nadagdagan ang takot na nararamdaman niya. Mabilis niyang tinanggal ang kumot na nakatalukbong sa buong katawan niya at bumaba ng kama upang buksan ang lahat ng ilaw sa silid. Nang makita niya ang paliwanag na paligid ay bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Annie at mabilis na bumalik sa kama at muling humiga. Sa puntong iyon ay nagtalukbong siyang muli at pagkatapos ay namaluktot. Napapailing si Lucas habang paakyat ng hagdan. Mabuti na lamang at hindi siya nabasa ng ulan. Agad siyang dumiretso sa silid ni Annie at binuksan ang pinto. Bukas ang lahat ng ilaw at nakatalukbong ito ng kumot na tila ba isang batang maliit na takot sa pinasulok ng kama. Dahan-dahan siyang lumapit rito at pagkatapos ay hinayla ang kumot nito. Napamulat ng mata si Annie nang bigla na lamang may humila ng kumot niya. Akala niya ay guni-guni lamang niya iyon ngunit inulit nito ito ulit. May pumasok kaya sa silid niya. Hindi kaya isang magnanakaw. Bigla siyang kinilabutan sa naisip niya. Bigla niyang na-imagine ang itsura nito. Sa kalagitnaan ng gabi ay naghahanap ito ng pwedeng pasuking bahay at ang bahay nila ang nakita nito para makapaghanap ng mananakaw nito o ang mas masaklap pa ay naghahanap ito ng pwedeng patayin. Dahil sa kanyang naisip ay mas lalo pang tumindi ang takot na nararamdaman niya. Mas lalo pa siyang namaluktot. Ilang sandali pa ay bigla niyang narinig ang isnag nakakatakot na tinig na tila ba tinatawag siya. Please huwag. Wala akong pera at pag-aari. Kung nagpunta ka para pagnakawan ako ay sinasabi ko na sayo na nagkakamali ka ng taong nanakawan. Biglang napangiti si Lucas nang marinig ang sinabi nito at baka sa tinig ni Annie ang labis na takot. Iniba niya ang tono ng boses niya. Nakatira ka sa napakalaking bahay at sinasabi mong wala kang pera. Sa tingin mo kapanipaniwala ang sinasabi mo? Tanong niya rito. Hindi ako nagsisinungaling. Wala talaga akong pera. Ang bahay na ito ay pag-aari ng asawa ko at malapit na niya akong paalisan dahil hihiwalayan na niya ako. Baka kung magkakapkapan tayong dalawa ay mas madami ka pang pera sa akin. Please huwag mo akong sasaktan please, nagmamakaawang sabi nito sa kanya. Hindi pa rin naging sapat iyon sa kanya at pagkatapos ay mabilis na muling hinayla ang kumot nito. Medyo natatawa na siya sa itsura nito dahil halatang halata na takot talaga ito. Hindi okay lang yan. Kapag kinidnap ko ang isang tulad mo na asawa ng isang napakayamang lalaki ay tiyan na makukuha ko lahat ng gusto ko. Paniguradong handang ibigay lahat ng asawa mo ang hihingin ko kapalit ng buhay mo, sabi niya rito. Ngunit napakahigpit ng kapit ni Annie sa kumot kaya hindi niya mahayla ito at kailangan niya talaga itong gamitan ng puwersa. Nang mahayla niya ang kumot ay mabilis na umupo ito sa pinakasulok ng kama habang nakapikit ang mga kama at nanginginig ang buong katawan sa sobrang takot. Sa itsura nito ay mukhang malapit na itong umiyak. Please, huwag mo akong sasaktan. Ibibigay ko sa iyo lahat ng gusto mo. Bago pa man matapos ni Annie ang kanyang sinasabi ay mabilis niyang naramdaman na may yamakap siya at hindi siya nag-isip at malakas na sumigaw. Annie huwag matakot, ako ta, sabi ng pamilyar na tinig mula sa harap niya. Tama ba ang naririnig niya o pinglalaruan lang siya ng pandinig niya? Dahan-dahan ngang binuksan ni Annie ang kanyang mga mata at ang gwapong mukha nito ang kinamulatan niya. Halos ilang pulgada lamang ang layo nito sa kanya, napakurap-kurap siya dahil hindi pa rin siya makapaniwala at baka pinaglalaroan lamang siya ng kanyang mga mata ngunit pagmulat niya ng ilang beses ay naroon pa rin ito nakatitig sa kanya. Natigilan siya. Bakit nandito ka? Iyon ang unang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Bahagya itong lumayo sa kanya at nangunot-nuo. Anong ibig mong sabihin? Wala na ba akong karapatang umuwi? Tanong nito sa kanya. Nagulat siya sa naging sagot nito kaya napailing siya. Akala ko ay hindi ka uuwi at doon ka sa ospital magpapalipas ng gabi, linaw niya sa kanyang sinabi. Hindi niya inaasahang uwi ito. Isa pa ay hindi rin naging maganda ang pag-uusap nila kanina kaya nagulat talaga siya. Natahimik ito, tanging buhos ng ulan ang maririnig na ingay sa pagitan nila at hindi niya tuloy maiwasan ang hindi mailang. Pinanood niya lamang ito sa ginawa nitong pagtayo at pagkatapos ay mabilis na pinatay ang ilaw.
Agad naman nananlaki ang kanyang mga mata nang muling bumalot ang kadlaman sa kanyang paligid. Bumalik si Lucas sa kama at pagkatapos ay maingat na sumampo doon at pagkatapos ay niyakap siya na labis niyang ikinagulat. Nanlalaki ang mga matang pinakiramdaman niya ito hanggang sa maramdaman niya ang mainit nitong hininga sa kanyang tenga at mahinang bamulong. Matulog ka na. Sa gitna ng kadiliman ay nakaramdam ng kiliti si Annie dahil sa ginawa nito. Mabuti na lamang at madilim ang paligid kaya hindi siya nakita nito. Dahil sa yakap nito ay medyo nakaramdam ng pagkailang si Annie dahil bigla na lamang niyang naalala na malapit na nga pala silang maghiwalay. Wala nang dahilan para maging ganun pa sila. Upang magkaroon sila ng distansya ay inilagay ni Annie ang dalawa niyang kamay sa dibdib ni Lucas ilang sandali pa ay kaagad na nagtanong ito ng bakit. Natarante siya, hindi niya pwedeng sagutin ito nang nasa utak niya kaya bigla na lamang niyang pinaganya ang isip niya kung ano ang pwede niyang sabihin rito. Hay, hindi ka pa naliligo tapos niyayakap mo ako. Mahinang sabi niya rito. Sandaling natigilan si Lucas dahil sa sinabi niya at hindi nakasagot. Ilang sandali pa ay isang mahinang tawa ang pinakawalan nito. Paano mo nalaman na hindi ako naligo? Bakit binabantayan mo ba ako? Birong tanong nito sa kanya. Pero kauuwi mo lang. Palusot niya. Mas lalo pang hinigpitan nito ang pagkakayakap nito sa kanya at pagkatapos ay mahinang bamulong. Kanina pa ako nakauwi at pagdating ko ay naligo ako kaagad, sinilip kita kanina at tulog na tulog ka. Pumasok lang ako rito nang marinig ko ang malalakas na kulog. Pagsisinungaling na sagot nito. Nakaunang siya sa braso ni Lucas at rinig na rinig niya ang tibok ng puso nito. Kung hindi sa bibig nito mismo galing ang mga salitang iyon ay hindi niya iyon paniniwalaan pero dahil ito mismo ang nagsabi sa kanya ay naniwala siya rito. Anong klaseng tao ka ba talaga, Lucas? Tanong niya sa kanyang isip. Tuwing nag-aaway tayo ay nilalamang mo rin ako at hindi ko na alam kung ano ba talaga ang iisipin ko. Pero alam niya na pagkatapos ng paglalamang nitong yun ay muli na naman silang magkakaroon ng pag-aawayan. Bakit ka pumunta rito sa silid ko? Tanong niya rito, ayaw niyang paasahin ang sarili niya na pinuntahan siya nito dahil alam nitong natatakot siya sa kulog. Dahil, tumigil ito at pagkatapos ay tumitig sa kanya. Tanging ang kislap lamang ng mga mata nito ang nakikita niya. Naaalala kong ang may-ari ng silid na ito ay takot na takot sa kulog at kidlat. Sagot nito, biglang nagulat si Annie sa naging sagot nito. Ni minsan ay hindi niya sinabi rito na takot siya sa kulog at kidlat kaya paano nitong nalaman ang tungkol sa bagay na iyon. Isa pa ay gusto niyang pagtakpan ang kanyang sarili at magmukhang matapang. Sino ang takot na takot sa kulog at kidlat ha? Walang katotohanan ang sinasabi mo, tanggi niya. Biglang napangiti si Lucas. Kung ganon ay sino ang nagsindi ng mga ilaw sa silid at binalot ang sarili sa kumot pagkatapos ay sumiksik sa pinakagilid ng kama. Tanong nito sa kanya. Dahil sa naging tanong nito ay hindi siya nakasagot. Wala siyang maisagot. Sa huli ay wala siyang nagawa kundi ang sumuko na lamang rito. Okay, fine. Inaamin ko na natakot talaga ko sa kulog at kidlat pero paano mo nalaman? Hindi ko naman sinabi sa'yo. Tak ang tanong niya rito. Sinabi sa'yo. Tak ang tanong niya rito. Biglang pinitik ni Lucas ang kanyang noo gamit ang daliri nito pagkatapos niyang sabihin iyon. Nakakalimutan mo na ba? 2 taon na tayong magkasama sa lisaang bubong isa pa ay kahit hindi mo nasabihin pa sa akin. Sabi nito. Pero hindi pa rin siya tumigil sa pagtatanong rito. E paano mo nga kasi nalaman? Muli niyang tanong rito. Napabuntong hininga ito bago siya sinagot. Noong una pa lang tayong nagsama, tuwing may kulog ay lagi kang nagtatalokbong ng kumot at ni hindi ka man lang gumagalaw. Hindi nagtagal kapag may kulog ay yumayakap ka na sa akin at nag-uunan sa aking braso katulad ng ganito na akala mo isang tuko. Sabi nito, kailan niya ginawa iyon? Hindi siya yamakap rito ng kusa. Hindi ko matindaan iyon at isa pa hindi ko iyon ginawa. Ikaw ang nagkukusa na yakapin ako dahil siguro at nababanguhan ka sa akin, tukso niya rito at hindi maiwasan na hindi makaramdam ng paglinat ng pisngi niyang sabi. Sa totoo lang ay nawala na antok niya ng tuluyan kanina ngunit dahil sa naamoy ni Annie ang napakasarap sa ilong na amoy nito at narinig niya ang tibok ng puso na tila ba isang lullaby sa kanyang pandinig ay muli siyang nakaramdam ng antok. Ang lalaking minamahal mo, alam niya ba lahat ng tungkol sa bagay na ito? Hindi sinasadyang tanong ni Lucas kay Annie, sa madilim na silid ay hindi siya nakatanggap ng sagot mula rito.
Nang ibaba niya ang kanyang ulo ay nakita niyang mariin na ang pagkakakapikit ng mga mata nito at mukhang mahimbing na ang tulog nito. Napatitig siya sa maputi nitong mukha na bahagyang naiilawan ng lampshade sa tabing kama, napakaamo. Ang mahahaba nitong pilikmata na perpekto ang pagkakakulot. Hanggang sa pagtulog ay napakaganda nito na tila ba isang diwata na tuon ang kanyang paningin sa mga labi nito at hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarili na haplosan ito ngunit nang dumampi ang kanyang mga daliri rito ay mabilis niya itong binawi dahil tila ba siya nakuryente sa ginawa niyang paghaplos rito. Napabuntong hininga siya at inis na napapikit. Lucas, baka nakakalimutan mong malapit na kayong maghiwalay. Tanong ng isang bahaging isip niya. Hindi niya akalaing magtatanong siya rito tungkol sa lalaking minamahal nito at mabuti na lamang at tulog na ito at hindi narinig ang tanong niya. Isa pa ay, hindi niya akalaing magtatanong siya rito tungkol sa lalaking minamahal nito at mabuti na lamang at tulog na ito at hindi narinig ang tanong niya. Isa pa ay 1/5 tinanong siya nito kung bakit siya umuwi at hindi niya nagawang sagutin ng totoo ang tanong nito. Nagsinungaling siya. Wala sana siyang balak na umuwi ngunit bigla na lamang lumakas ang hangin sa ospital kaya nasisiguro niya na uulan ng malakas. Isa pa ay natatanaw niya sa kanang bahagi ng kalangitan ang mga kidlat kaya nagmamadali siyang umuwi para tabihan sa pagtulog at hindi niya rin ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon. Siguro dahil sa guilt na baka hindi ito makatulog ng maayos dahil alam niyang takot ito sa kulog kinabukasan ay nagising si Annie na mataas na ang sikat ng araw. Napabalikwas siya ng bangon at pagkatapos ay dinampot ang kanyang cellphone na nasa tabi ng kanyang kama upang tingnan kung anong oras na. Wala na si Lucas sa tabi niya ng oras na giant. 9:00 na pala ng umaga. Napansin niya rin na napakaraming missed call doon at pawang galing sa lolo ni Lucas. Mabilis niyang tinawagan ito dahil baka mayroon itong sasabihin sa kanyang importante. Ilang sandali pa nga ay nagring na ang number nito at hindi nagtagal ay mabilis na sinagot nito ang kanyang tawag. Lolo, pasensya na po kayo dahil kagigising ko lang. Nahihiyang sabi niya rito. Okay lang hiha, mukhang napuyat ka yata kagabi ah. Pabirong sabi nito sa kanya. Medyo tama po ang hula ninyo lolo. Nakangiting sagot niya rito. Tama lang yan hiha, matulog kang mabuti at alagaan ang iyong sarili para hindi magtatagal ay bibigyan mo na ako sa wakas ng apo. Sabi nito. Agad na napahawak si Annie sa kanyang tiyan nang wala sa oras. Nakukonsensya siya dahil napakatagal na nitong sinasabi sa kanya na gusto na nito ng apo sa tuhod at buntis na siya at alam niyang kung sasabihin niya rito ang tungkol doon ay labis-labis na tuwa ang mararamdaman nito ngunit hindi niya sinabi, pinili niyang huwag sabihin. Nalulungkot siya para sa matanda. Lolo, pasensya na po, sabi niya. Ano ka ba hiha? Wala kang dapat ihingi ng pasensya, kung may dapat man akong sisihin na hanggang ngayon ay wala pa rin kayong nabubuo ay walang iba kundi si Lucas iyon, sabi nito at natahimik siya. Ay oo nga pala, 2 araw na lang ay birthday na ni Lolo at gusto ko na dam ito na muna kayo ni Lucas. Hanggang sa araw na yun para naman may makasama ako rito. Sige po Lolo, sasabihin ko po kay Lucas. Asahan niyo kami na darating kami dyan mamayang gabi para sabay-sabay na tayong maghapunan. Sagot ni Annie sa matanda, aasahan ko yan hiha. Ipapahanda ko lahat ng paborito mong ulam, masayang sabi nito. Sige po lolo, sagot niya at hindi nga nagtagal ay pinatay na nito ang tawag. Tumayo si Annie mula sa kama at mabilis na naghilamos bago bumaba. Pagkababa niya ay kaagad siyang kumain ng almusal niya at pagkatapos kumain ay muli siyang umakyat mula sa kanya silid at naligo. Kailangan niyang hanapin si Lucas upang sabihin rito ang tungkol sa kahilingan ng lolo nito. Pagkabihis ay hindi na siya nag-isip pa kung saan niya ito hahanapin. Kaagad siyang nagpadiretso sa ospital kung saan naroon si Trisha. Ilang sandali pa nga ay nakarating na siya kaagad sa ospital at kaagad na dumiretso sa silid ni Trisha. Pagkarating niya sa pinto ay nakita niyang bahagyang nakaawang iyon. Bahagya niyang itinulak ang pinto at pagkatapos ay bahagya siyang natigilan nang makita ang itsura ng dalawa sa kanyang harapan. Napatikip siya sa kanyang labi at halos hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Nakita niya na nakaupo sa gilid ng kama si Trisha at ang kanyang mga braso ay mabilis na pumulupot sa leeg ni Lucas na may masayang ngiti. Nakaharap ito sa kanya at pagkatapos sa Lucas naman ay nakatalikod sa kanya. Hanggang sa unti-unting lumapit ang mukha nito kay Lucas at pagkatapos ay napapikit. Mabilis na tumalikod si Annie at pagkatapos ay tumakbo palayo.
Hindi niya kayang panoorin ang eksenang iyon dahil sa sobrang sakit ng dibdib niya. Labis niyang pinagsisisihan na binuksan niya ang pinto. Kung sana ay hindi na lang niya iyon basta itinulak at kumatok na lang, siguro ay hindi ganoon ang nabuksan niya, marahil na matataranta ang mga ito kapag kumatok siya. Tumakbo siya ng tumakbo at pagkatapos ay nanghihinang napasandal sa pader ng hallway na papikit siya ng mariin at napahawak sa tapat ng kanyang dibdib at diniinan ito dahil sa sobrang sakit. Wala siyang pakialam sa mga taong dumadaan ng mga oras na iyon. Sobra siyang nasasaktan. Napakalupit mo talaga Lucas, napakagaling mo. Sabi niya sa kanyang isip. Sobrang sakit ng puso niya ng mga oras na iyon na tila ba may pumipiga. Pilit niyang diniinan ito at nagbabakasaling mamanhid na ito ng tuluyan at hindi na muling sumakit pa. Nasa ganoon siyang ayos nang bigla niyang maramdaman ang pag-asim ng sikmura niya at tila ba gusto na namang lumabas ng kinain niya. Mabilis niyang hinanap ang CR at pagkatapos ay pumasok doon. Ilang minuto din ang itinagal niya sa CR hanggang sa tuluyan niyang mailabas lahat ng kinain niya kanina. Sa dulo ng kanyang pagsusuka ay wala na siyang may suka, tanging ang mapait na lamang nakatas ang natira. Halos ilang minuto din siyang nagsuka at halos manghina siya. Halos ay sobsob niya rin ang kanyang sarili sa lababo. Humarap siya sa salamin, gulo-gulo na ang buhok niya dahil sa ginawa niyang pagsusuka at halos namutla ang buong mukha niya. Mukhang naging miserable ang itsura niya. Ilang sandali pa nga ay narinig niya ang isang katok sa pinto. Pinatay niya ang gripo sa lababo. Ani, buksan mo ang pinto. Tinig ito ni Lucas na nagmumula sa labas ng pinto. Sinundan pala siya nito. Bigla niyang naisip muli ang eksenang naabutan niya kanina. Pagkatapos nitong halikan ng babaeng iyon ay nagawa pa siya nitong sundan, parang mas lalo lamang sumakit ang dibdib niya ng mga oras na iyon. Napasandal si Annie sa likod ng pinto at pagkatapos ay unti-unting napadausdos. Pakiramdam niya ay pagod na pagod ang katawan niya sa lahat ng sakit na pinagdaanan niya nitong mga nakaraang araw. Gusto niyang tanggalin ang mga negatibong bagay sa kanyang isip ngunit hindi niya kayang magpanggap na wala siyang nakita o narinig. Muli niyang narinig ang tinig ni Lucas. Alam kong nandyan ka sa loob, Annie. I will give you 3 minutes at kapag hindi mo binuksan itong pinto ay wala akong choice kundi ang gibe nito, banta nito sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng takot dahil lang sa banta nito kaya wala pang 10 segundo ay mabilis siyang tumayo at binuksan ang pinto. Bakit ka nagkulong dito? Tanong ni Lucas sa kanya at pagkatapos sinulyapan ang magulo niyang buhok at labis na napasimangot dahil sa inabutan nitong itsura niya. Wala kang pakialam. Malamig at medyo mataas ang boses na sagot niya rito. Alam niyang medyo hindi niya napigil ang kanyang sarili sa pagkakataong iyon, hindi niya naitago rito na naapektuhan siya sa naabutan niyang ayos ng mga ito kanina. Napakunot ito. Bakit ka gumaganyan? Dahil ba akala mo ay hinalikan ako ni Trisha? Tanong nito. Nang marinig niya ito ay mas lalo pang tumindi ang galit niya para rito. Anong akala nito sa kanya manhid? Hindi niya napigil ang kanyang sarili. Akala lang baha. Malamig niyang tiningnan ito. Kitang-kita ng mga mata ko na hinalikan kanya. Ano gusto mong sabihin sa akin na nagkamali ako nang nakita? Inis na tanong niya rito habang mabilis na nagtataas baba ang kanyang dibdib. Anong ibig nitong sabihin? Gawin siyang mangmang at paniwalain na mali ang nakita niya. Hindi na siya bata para maniwala rito, isa pa ay kitang-kita mismo ng dalawa niyang mga mata. Biglang napatanong si Lucas, nagseselos ka ba? Habang nakatitig sa kanyang mga mata. Bigla siyang natigilan dahil sa naging tanong nito. Nasaktan siya sa naging tanong nito. Wala talaga itong kaalam-alam sa nararamdaman niya. Humakbang siya upang magkalapit silang dalawa at pagkatapos itinapat niya ang kanyang mga daliri sa dibdib nito. Lucas, tandaan mo na hindi mo pwedeng gawin sa akin ang lahat ng ito, puno ng sakit na sabi niya. Alam kong gusto mo akong hiwalayan pero hindi pa tayo formal na naghihiwalay. Tandaan mo asawa mo pa rin ako, kailangan mong alalahanin yun. Malamig na sabi niya rito na punong-puno ng galit ang kanyang dibdib. Siguro nga why normal na lang sa babae ang magselos lalo na kung sa taong mahal mo. Hindi mo naman ako mahal diba? Bakit kailangan mong magalit kung hinalikan nga niya ako? Tanong muli ni Lucas sa kanya. Tiningnan niya ito nang nag-aapoy ang mga mata. Napakamanhid talaga nito. Mabilis niyang inabot ang magkabilang kwelyo nito at pagkatapos ay galit na tumitig rito. Kung ganon nga na hindi kita mahal katulad ng sinasabi mo,
siguro naman ay pwede rin akong maghanap ng iba kong makakahalikan, sabi niya rito, kitang-kita niya kung paano nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Ang lakas naman ng loob mong sabihin yan sa harapan ko, galit na sabi nito habang ang mga ngipin ay nagngangalit sa sobrang pagpipigil ng galit. Tandaan mo Annie, asawa pa rin kita at hindi pa tayo hiwalay, dagdag nito. O talaga, pues dapat mo ring tandaan na asawa pa rin kita. Kapag nakita ko pa na hahalikan mo si Trisha o siya ang hahalik sa iyo ay maghahanap ako ng isang binata sa bar. Mabilis na sagot niya rito. Ano, binata? Nakasimangot na tanong ni Lucas sa kanya. Napanguso bigla si Annie nang makita ang reaksyon nito at pagkatapos ay napangisi na lang sa isip-isip niya. Siyempre hindi katulad mo, mabilis na sagot niya. Mas nagsalubong pa ang mga kilay ni Lucas habang nakatingin sa kanya. Hindi katulad ko. What do you mean then? Pues ano ako? Kau. Tumitig si Annie kay Lucas at bigla na lamang bumilis ang tibok ng puso niya ngunit mabilis niyang pinagtakpan Leon at sumagot. Ikaw medyo may edad ka na at kung maghahanap man ako ng bago ay pipilin ko ang mas bata sa iyo para alam mo na, mas yummy, ngiting-ngiti na sagot niya. Ano? Ulitin mo nga ang sinabi mo, galit na sabi ni Lucas sa kanya at pagkatapos ay mabilis na hinawakan ang kanyang tenga gamit ang isang kamay nito. Kapag may humahawak sa tenga ni Annie ay nakikiliti siya mas lalo pa siyang nakiliti ng kurutin nito at mas lalo lamang bumilis ang tibok ng kaning puso. Hindi naman malakas ang pagkakakurot nito sa kanyang tenga pero pakiramdam niya ay namula iyon. Binasa niya ang kanyang labi at pagkatapos ay nagsalita. Ang mga binata ay may magagandang pangangatawan, isa pa ang mga mas bata ay mga understanding kaya ang mga ito ang kalimitang nagugustuhan ng mga kakabihan. Pero kahit naligawan siya ng napakaraming binata ay nasisiguro niyang wala siyang magugustuhan kahit na isa man sa kanila. Pinili na lamang niyang sarilin ang bagay na iyon at hindi na sinabi pa kay Lucas. Lamambot ang ekspresyon ni Lucas pagkatapos niyang marinig ang isinagot niya. Marahil ay napansin nito na nagbibiro lamang siya at iniinis niya lamang ito. Bakit ka nga pala nagpunta rito sa ospital? Pag-iiba ni Lucas ng usapan. Bigla niyang naalala ang dahilan ng kanyang pagpunta doon. Tumawag sa akin si Lolo at gusto niyang pumunta tayo sa mansion at manatili doon hanggang sa birthday niya. Nag-promise ako sa kanya na sasabayan natin siya mag-lunch ngayon. Medyo nag-aalangang sabi niya rito. Baka kasi magalit ito sa kanya dahil nangako na siya kaagad sa hulo nito kahit na hindi pa naman sila nakakapag-usap. Sige, hintayin mo ako, sabi nito at pagkatapos ay naglakad na. Sumunod siya rito. Hindi na siya nagtaka sa tinatahak nilang hallway. Alam na niya kaagad kung saan ito pupunta. Marahil ay magpapalam pa ito sa pinakamamahal nitong babae. Lang sandali pa ay tuluyan na nga silang nakarating sa harap ng silid ni Trisha. Mabilis siyang umupo sa mga upuan na nasa labas at pinanood lang itong pumasok sa pinto. Ilang minuto ang lumipas nang bigla na lamang bumukas ang pinto at iniluwan nito si Lucas. Akala niya ay okay na, tapos nang magpaalam ito ngunit mali pala siya ng akala. Gusto ka raw makausap ni Trisha, sabi nito sa kanya. Agad na napakuyom ang mga kamay ni Annie nang marinig ang sinabi nito. Bakit kailangan na naman nitong makipag-usap sa kanya? Ano na naman kaya ang kailangan nito? Ilang sandali siyang hindi nakasagot sa sinabi nito at nakatitig lamang rito. Napahinga siya ng malalim bago tuluyang sumagot. Ayoko siyang makita, sagot niya. Pagkatapos niyang sumagot ay mabilis niyang narinig ang tinig ni Trisha na nagmumula sa loob. Ani wala akong intensyon na masama isa pa ay gusto ko lang humanging sorry sa iyo at magpasalamat na rin. Sabi nito, humanging tawad, tama ba ang narinig niya? Parang gusto niya yatang mabingi ng wala sa oras dahil sa sinabi nito. Mukha yatang nagpapatawa ito. Isa pa ay halata namang palabas lang ito ni Trisha sa harap ni Lucas kaya bakit siya makikipagplastikan rito. Nagulat na lamang siya nang bigla na lamang may mainit na palad na humawak sa kanyang mga kamay at huli na para mag-react siya dahil nasa loob na sila ng silid ni Trisha. Hinayla siya ni Lucas hanggang sa tabi ng kama ni Trisha. Nang makita siya nito ay kaagad na gumuhit ang ngiti nito sa labi. Ani Gotso kung magpasalamat dahil kung hindi dahil sa iyo ay hindi mahahanap ni Lucas ang lalaking nakabangga sa akin. Isa pa ay gusto ko ring mag-sorry sa iyo tungkol sa nangyari sa pagitan natin kahapon. Alam mo na, yung tungkol sa paghahating ari-arian sa pagitan ninyong dalawa ni Lucas, sabi nito.
Hindi siya sumagot. Sorry talaga Annie, hindi ko sinasadyang ma-offend ka, dagdag pa nito. Ayaw na niyang marinig pa ang mga kartihang. Susunod na sasabihin pa nito kaya para matapos na ang pag-uusap nila kahit na labag sa kalooban niya ay sumagot siya rito. Kalimutan na lang nating ang tungkol sa bagay na iyon, isa pa ay kailangan mong alagaan ang sarili mo. Talaga, pinapatawad mo na ako? Masayang tanong ni Trisha sa kanya. Oo, maikling sagot niya rito. Mabuti na iyong matapos na ang usapan nila para tuluyan na nga siyang makaalis doon ngunit bigla na lamang nagsalita ulit si Trisha. Ani total naman ay napatawad mo na ako ay pwede ba akong humiling sa iyo ng maliit lang na pabor? Umpisa nito, pwede bang kunin mo kay Lolo ang marriage certificate ninyo ni Lucas? Mahinahong tanong nito sa kanya. Bigla siyang napataas ng kilay. Ngumiti siya, alam niyang mahinahon itong nakikipag-usap sa kanya ngayon dahil nakaharap si Lucas pero hindi siya magpapauto rito. Matagal na niya iyong pinag-isipan dahil kung wala ang kanilang marriage certificate ay hindi sila makakapaghiwalay ni Lucas. Napatitig si Annie kay Trisha, masyado talaga itong mautak at gustong-gusto nang mapalayas siya sa tabi ni Lucas. Pasensya na, sagot niya rito. Ang desisyong iyon ay nakasalalay kay Lolo, kahit na umuo ako ngayon. Hindi maganda ang lagay ni Lolo sa ngayon kaya ayaw ko munang gumawa ng ikaka-stress o ikalulungkot niya. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay mabilis niyang hinayla ang kanyang kamay mula sa hawak ni Lucas sa kanya at lumabas ng silid. Bumaba siya sa labas ng ospital at hinintay na lamang niya si Lucas doon pagkatapos ay tinawagan nila ang kanilang driver para ihatid sila sa mansiyon ng mga Montenegro. Napakatahik sa pagitan nila ni Lucas habang naghihintay at tila walang gustong magsalita. Paano nalaman ni Trisha na kay Lolo ang marriage certificate natin? Basag ni Annie sa katahimikan at nilingan ito. Curious lang kasi talaga siya kung paano nito nalaman ang tungkol sa bagay na iyon. Sinabi ko sa kanya, pag-amin ni Lucas. Mapait na ngumiti si Annie, sa totoo lang ay alam na niya kaagad na ito ang nagsabi rito ng tungkol sa bagay na iyon dahil nahulaan na niya ngunit gusto niya pa ring marinig mula sa bibig nito ang mga salitang iyon. Lucas, hindi ka ba talaga makapaghintay? Nangako na nga ako sa iyo na sasabihin ko kaagad kay Lolo ang tungkol sa plano nating paghihiwalay pagkatapos ng birthday niya hindi ba? Isa pa alam kong kapag sinabi ko sa kanya ang tungkol doon ay natural na kukunin ko ang marriage certificate natin. Hindi mo na dapat pang ipaalala sa akin, mahabang sabi niya. Hindi ito sumagot. Hinding-hindi ko iyon makakalimutan, huwag kang mag-alala, sabi niya pa. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay nagtubig ang kanyang mga mata ngunit tumangala na lamang siya para hindi mahulog ang mga iyon sa kanyang mga mata. Nalulungkot siya ng sobra, durog na durog pati ang pagkatao niya. Gusto niyang malaman lahat ng plano ng mga ito mula sa bibig nito, bakit kailangan pa nitong sabihin kay Trisha ang tungkol sa bagay na iyon. Nakita niya sa kanyang peripheral view na nilingan siya ni Lucas ngunit hindi niya na lamang ito nilingan. Habang nakatitig kay Annie si Lucas ay bigla niyang naalala ang tagpo kahapon. Nagising si Trisha at pagkagising nito ay kaagad siya nitong niyakap at umiyak. Sinabi nitong labis siyang natakot na baka hindi na siya gumising pa at muntikan na siyang mamatay. Sinabi nito sa kanya na kuhanin nilang dalawa ang marriage certificate nila ni Annie at pagkatapos nilang maghiwalay ay tayo sila magpapakasal na dalawa at hindi lumaon ay tatanggapin na rin siya ng buong pamilya Montenegro. Ngunit bigla siyang kumala sa pagkakayakap nito at sinabing, Trisha, baka matagalan bago makuha ang marriage certificate. Gulat naman itong napatingin sa kanya. Bakit Lucas? Anong dahilan? Salubong ang kilay nitong tanong sa kanya at pagkatapos ay nagpatuloy na namang umiyak. Alam mo ba kung gaano ako natakot nang mabangga ako ng kotse? Alam mo na pagpikit ng mga mata ko ay iniisip ko kung iyon na ba ang katapusan ko. Paano kapag namatay ako? Hindi na kita makikita pa at hindi na kita makakasama pa. Lumuluhang sabi nito. Kaagad niya namang hinawakan ang mga kamay nito. Nasa pag-iingat kasi ni Lolo ang marriage certificate namin ni Annie at kailangan pa namin siyang mapapayag sa paghihiwalay namin bago kami makapaghiwalay. Sagot niya rito. Hindi niya inaasahan na maging kay Trisha ay gagamitin niya ang ganoong klase ng palusot katulad ng ginawa niya kay Annie. Sa buong biyahe ay tahimik lamang si Annie. Nakasandal siya sa kanyang kinauupuan habang nakatanaw sa labas ng bintana at tahimik na pinagmamasdan ang kanilang dinadaanan.
Ang mansyon ng mga Montenegro ay malayo sa syudad. Malapit ito sa mga bundok at malapit rin sa isang ilog na may malinaw na tubig at payapang kapaligiran. Kung tutuusin ang tanawing katulad nito ay natatanaw lang noon ni Annie mula sa kanilang bahay noong bata pa siya. Bigla niya tuloy naisip na napakabilis pala ng panahon, 10 taon na ang lumipas ng ganun lang kabilis. 10 taon na siya sa pamilya Montenegro at 10 taon na rin siyang umilbig. Sa 10 taon na iyon ang bawat tibok ng kanyang puso ay para lamang sa iisang lalaki. At ngayon, bigla niyang inilagay sa kanyang hita ang kanyang mga kamay at binilang sa kanyang daliri ang nalalabing araw na magkasama sila ni Lucas. Ngayo, bukas at sa isang araw. Bukas lamang ay birthday na ni Lolo at kinabukasan ay iyon na ang araw para sa kanilang diborsyo. Mula sa araw na iyon ay 3 araw na lang sila bilang mag-asawa. Kung pwede niya lang pabalik-balikin ang bilang ng kanyang mga daliri upang dumami pa ang araw na magkasama sila ni Lucas ay gagawin niya pero alam niya na hindi na liyon pwede pa. Ilang sandali pa nga ay naramdaman niya na tila ba inaantok siya. Napagod siguro siya kaninang maga kaya pumikit siya at tahimik na sumandal sa kinauupuan niya. Hindi nagtagal ay naramdaman niya ang mainit na braso sa kanyang balikat at yamakap sa kanya. Inaantok ka ba? Narinig niyang tanong ngunit hindi na niya nagawang sumagot pa, bagkus ay inihilig niya ang kanyang ulo sa balikat nito at masasabi na may kabaitan pa rin naman pala itong natitira sa katawan para sa kanya. Pagkatapos niyang maging komportable ay hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Pagkatapos niyang maging komportable ay hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Nang magising si Annie ay naramdaman niyang gumagalaw ang tanawin sa harap niya at maging ang mga ulap ay gumagalaw rin. Anong nangyayari? Tanong niya sa kanyang isip ngunit nasagot ang kanyang katanungan nang marinig niya ang tinig ni Lucas pagkatapos, gising ka na pala. Sabi nito sa kanya. Iminulat niya ng gusto ang kanyang mga mata tinaral kung ano ba talaga ang nangyayari at doon niya napagtanto na buhat-buhat pala siya nito habang nakayakap siya sa leeg nito. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay na nakapulupot sa ilig nito at pagkatapos ay napahikab. Tang oras ba akong nakatulog? Tanong niya rito. Hindi ko alam kung gaano katagal pero ang alam ko lang ay mukha kang baboy na tamad sa bubay habang natutulog, sabi nito. Sinaman niya ito ng tingin. Anong sabi nito sa kanya? Isang tamad na baboy. Bigla siyang sumimangot. Alam niya kahit tulog siya ay maganda pa rin siya. Mas mukha ka pang tamad na baboy kapag tulog ka kaysa sa akin, buwelta niya rito at hindi talaga siya nagpatalo.